we find our place. Let God's love fill every space. Join us now, come and be pag-asa. Oh, love that flows like a river so fine. Kapatid, tayo'y magsama-sama. Feel the joy of God's embrace. Sa MJCC we find our place. Let God's love fill every space. Join us now, come and be blessed. Hands to the sky, hearts open wide. Sa tuwing mapupuri, siya'y nakikinig. With faith and grace we'll never hide sa kanyang mga pangako. Tayo'y manalig. Feel the joy of God's embrace. Sa MJCC we find our place. Let God's love fill every space. Join us now, come and be blessed. Dito sa MJCC life transforms. Ang saya at pag-ibig ating dama. Together Purihin si Yahweh. Sa awit 135, 1-10. Awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh. Ngalan niya ay purihin. Kayong mga lingkod niya, kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang pinili niya at kinupkop. Nalalaman kong si Yahweh, ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ano mang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala. Ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya itong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto bawat anak na panganay. Maging tao't maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpakita siya roon ng gawang kahanga-hanga.
upang kanyang pagdusahin si Paraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa. Ang lahat po ng parangal at papuri sa Alright. Good morning po sa bawat isa. Pwede po ba maki-high five ka muna sa malalapit sa'yo at batiin mo ng good morning! Hallelujah! Ganun din po sa aming live stream. Samahan niyo po kami magpuri at sumamba sa Panginoon. Sino po dito tulad ko excited na magpuri sa Panginoon? Alam niyo po yung panahon ngayon masarap matulog. Amen po ba? Pero mas pinili po natin magpuri sa Panginoon. Amen? Dahil mas masarap pa rin na magpuri sa Panginoon. Kaya alam niyo po, dahil sa Panginoon, kaya ka sumasayaw. Dahil sa Panginoon, kaya mo nagagawang umawit. Dahil sa Panginoon, kaya nagagawa mo magpuri sa Kanya. Amen po ba? Sa pagkakataong ito, sama-sama natin pupurihin ang Panginoon. Sama-sama natin siyang dadakilain. Hallelujah! Patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Never before have I felt so alive. And never before have I thought I could fly. Hallelujah. And never before have I ever been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Talaga namang napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Sa pagkakataong ito, gusto ko po, yung sasabihin natin, yung gagawin po natin. Amen po ba? Pag sinabing jumping, talon tayo. Pag sinabing shouting, shout kayo. Pag sinabing dancing, spinning, singing, gagawin po natin ito para sa Panginoon. Amen po ba? Sige, ito na. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. 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 We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom.
Because of you. Because of you. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Yeah! Sige, patuloy natin palakpakan. Patuloy natin pupurihin ang Panginoon. Sino po dito tulad ko nagliliyab na umaawit sa Panginoon? Nagliliyab na nagserserve sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, nagliliyab yan eh. Hallelujah. Sige po. Na 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 na. Heto na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin. Dahil walang iba, dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, nagliliyab, nagliliyab. Heto na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin. Dahil walang iba, iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina, halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab, nagliliyab, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Hallelujah. Sama-sama nating i-declare na walang iba kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah. Dahil walang iba, dahil walang ibang karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuris. Come on, church. Dahil walang iba, Panginoon. Karapat-dapat pa. Halina tayo'y minsan pa. Dahil tayo'y dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, karapat-dapat pa. Sa ulit pagkakataon, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong puso.
presensya, ako'y lulugdag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulugdag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Lahat ng nagagalak ay magpupuri. Papalakpak sa'yo, Panginoon. Oh, dakila ka, Panginoon. Tunay na meron kaming kasiglahan at katuwaan, Panginoon, pag sa piling mo. Oh, napakasarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. At naniniwala po ako na hindi hadlang para sa bawat isa yung naging malakas na ulan para magpuri tayo sa Panginoon at sumamba sa Kanyang sambahan. Kaya naman sa nagkakaisang tinig, sama-sama natin siyang pupurihin. Sama-sama ka naming dadakilain, Panginoon. Sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na tapat sa aming mga buhay. Kaya naman iaalay namin ito sa iyo. Sapagkat Ikaw ay nararapat para sa aming pagsamba. We will continue to praise your name, Father. We will continue to glorify you. Patuloy ka naming dadakilain. Salamat po sa iyong pag-ibig para sa bawat isa. Oh, hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O salamat, Panginoon. Nananatili kang tapat sa amin at hindi ka nagbabago. Patuloy ka namin sa aawitan, Panginoon. Kailan ay hindi ka nagbabago.
Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. O itataas ang ngalan mo, Ama. Palakpakan po natin na malakas na Panginoon. Yung malakas na malakas. Praise God. Praise God. Alam niyo po, sa loob ng 1 minuto, humihinga po tayo 18 beses. Sa loob po ng 1 oras, mga nasa 1,080 times yung ating pong paghinga. Kung bibilangin po natin to sa loob ng 24 hours, humihinga po tayo ng 25,920 times. Bakit ko po binabanggit ito? Lahat po ng hiningang iyon ay kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya yung mga hiningang iyan, yung buhay na yan, ay nararapat iaalay sa Panginoon. Di po ba? Sige po, minsan pa, taas nyo nga po ang ating mga kamay. Yan, taas nyo po yung mga kamay. Ipapahayag natin na nararapat siya purihin, pasalamatan, luwalhatiin, dakilain at sambahin. Lift up your voices, come on. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Panginoon, pinarasalamatan ka po namin sa napakagandang pagkakataon na kami magkakasama sa lugar na ito upang ialay sa iyo ang aming pasalamat, upang purihin ka, parangalan at luwalhatiin. Sa oras mong ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga puso. Ang iyo pong salita na aming pagsasalusaluhan, kahilingan namin, Panginoon, hindi lamang ito tumimo sa aming puso't isipan, kundi ito po'y aming maisabuhay, aming mailakad sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gabayan mo po kami na iyo pong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Palapakan mo natin ang malakas ng Diyos. Wow! Praise God. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Kamayan nyo lang po yung mga malalapit po sa inyo. I-appreciate nyo po sila. Ayan. Pasalamatan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sabay pagbati sa kanila ng napaka-fresh mo naman ngayon. Ayan. You may be seated. Alright. Nagkaroon po tayo ng technical difficulties. Medyo naka-record lang po yung ating service, worship celebration ngayon. Ipe-play din po ito mamaya. Hindi po nakarating yung technician para magawa po yung ating internet. But praise God, hindi naman po yung kayang hadlangan para maipahayag ang salita ng Diyos. Ano? Welcome po sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagparito. At sa mga kabataan, banda rito, mga kabataan sa banda sa likod. Alright, praise God. Nasa pangalawang Sunday na po tayo sa series natin ng True or False. Napakahalaga po na maintindihan natin na mamuhay ng tama sa harap ng Diyos. Kasi kapag tama po ang pamumuhay natin sa harap ng Diyos, tama din ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Is that a big amen? Right? May problema po tayo sa mundong ginagalawan natin dahil nandito po tayo sa mundo natin na kahit gaano minsan karami ang nagawa mong maganda, mabuti at tama, pero kapag nagkamali ka na isang beses, nakikita nila yung pagkakamali mo. Tama po ba ako? Na kasi nandito tayo sa ganitong mundo. Pero tingnan niyo po, napakabuti ng Diyos dahil sa sobrang pagmamahal sa atin, ilang beses na tayo nagkamali, ilang beses na tayo nadapa, ilang beses na tayo naging pasaway, pero mahal ka pa rin ng Diyos sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan. Pumalakpak po, naniniwala mahal siya ni Lord. Okay? Yan. Kaya yung ating po pag-uusapan, pinamagatan ko po, papakita ko po sa inyo maya-maya ating pamagat. Naglalaman po ito ng paalala sa ating lahat na mamuhay tayo ng tama. Okay, hindi lang basta mamuhay kang mabuti, kundi mamuhay ka rin ng tama, mamuhay ka ng may kabanalan at may takot sa Panginoon. Dahil may panganib po, ito po'y binabanggit ko kanina, napaka mapanganib na mamuhay ka na may kahangalan or kamangmangan sa ibabaw ng mundo ito.
Tanong niyo po kung bakit. Bukod sa mananagot ka sa Panginoon, hahatulan ka rin ng mga tao nakakakita sa iyo. Dahil sa kamangmangan o kahangalan. Kaya yung ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong foolish feet can lead to defeat. Parang hindi kayo natutuwa. Sige, huwag na kayo matuwa. Alright, Foolish feet can lead to defeat. Anong nilalaman yan? Naglalaman po ito na sa bawat araw na tayo ay lalakad bilang mga mananampalataya, napaka-importante na namumuhay ka ng tama sa harap ng Diyos, namumuhay ka ng may karunungan. Dahil ulitin ko, kapag meron kang nagawang maling desisyon o maling hakbang sa iyong buhay, you will suffer consequences. Amen. Kaya po sabi ng marunong o pinakamarunong na tao na buhay sa panahon sa ibabaw ng mundo ito, walang iba kundi si Solomon ay nagsabi, Mga Ngaral chapter 10 verse 1, sabi niya, ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Sundan niyo po ako ha. Think about this. Ang isang boteng pabango daw ay mapababaho ng isang patay na langaw. Tingnan niyo, bakit niya ito nasabi? Ang bahagyang kamangmangan ay nakasisira sa karunungan at karangalan. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi man literal na mapabaho nga na isang langaw, ang boteng pabango. Ang ibig sabihin po niyan, ang dami mong ginawang tama. Ito sinabi ko kanina, mabuti, maganda, pero nagkamali ka isang beses, baka ito yung matandaan nila. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin. Kaya nga, maraming beses na nagpapaalala ang Bible, mamuhay tayo na may karunungan. Okay? Tingnan niyo po ito. A little foolishness can override a lot of wisdom. Isang maling desisyon, isang pagkakamali, isang kamangmangan, alright? Pwedeng mabura lahat ng ginawa mo maganda. Or it can override a lot of wisdom. Parang ganito, you can make 100, 1,000 wise choices and decisions, and one foolish decision can undo them all. Pwede kang gumawa ng daan-daan at libu-libong wise choices and decisions, and one foolish decision can undo them all. Pwede burahin ng isang kamangmangan ng pagkakamali yung mga nagawa mong maraming tama. Tanong niyo bakit? Lakas nyo naman. Because foolishness can hijack your reputation and be the thing everyone remembers you for. Iha-hijack pala ng foolishness na yan yung reputasyon mo. Na pwede ito yung maalala nila sa'yo. Masarap kaya maalala na kapag narinig ang pangalan mo, halimbawa narinig, si Eman ba? Prayerful yan. Di ba? Si Jason ba? Ano yan? Generous yan. Di ba? Si Mila ba? Ano yan? Ano ba gusto mo? Ano yan? Peacemaker yan. Di ba? Mas maganda maalala kang gano'n, no? Kesa naman marinig ka, nako, si Eman ba? Ano yan? Bugnutin yan. Pogi sana, bingi lang eh. Yeah. Mas mainam maalala tayo sa magandang bagay natin. Di ba? Nakukuha niyo po ba ibig sabihin yun? Ibig sabihin, kapag namumuhay ka ng tama, wisdom yun. Kasi ang foolishness, say with me na malakas, foolishness. Tingnan niyo po ito, a whole lot of good can be spoiled by a little foolishness. Okay, lahat ng mga gandang bagay na yan can be spoiled by a little lang. At tingnan niyo, a little foolishness, saan pa? By a bad choice? Ano pa? A lapse in judgment. Nagkamali ka lang ng hatol, ng desisyon, ng ginawa, or one act of wrongdoing. Pwedeng mabura lahat ng ginawa mo maganda. Actually, pwede nga nila malimutan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang dami na nating kapalpakan at pagkakamali. Pero tingnan mo, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Sabi sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka ni Lord. Alright. Pag-usapan natin sandali yung danger of foolishness in our walk. Are you ready? Tingnan natin yung mapanganib ng kamangmangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Bible ay nagsasabi mamuhay na may karunungan. Tingnan ito. Sabi ni Solomon sa Mga Ngaral chapter 10 verses 2 and 3, ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Nakita natin pagkakaiba. Nasusundan niyo po ba ako? Tuloy pa natin. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, naniniwala ako
marunong ka. Walang mangmang dito. Amen. Okay. Ano pa? Tingnan natin ito sandali. Maglalatag po ako sa inyo ilang dahilan para lalo natin maintindihan yung pagkakaiba ng may wisdom at saka ng fool. O yung wisdom and foolishness. Tingnan nyo to. In the ancient Mid-East, the right hand, tingnan nyo po the right hand was a metaphor for strength and honor. Yung daw pong right hand ay sumisimbolo ng strength, lakas at karangalan. Parang ganito. To sit on the right hand of an important person was the seat of highest honor. Amen. Halimbawa, sa inyo dito yung pag nakakita ng artista tuwan-tuwa. Yeah. Hindi ka papayag, pag nakita mo yung artista, hindi ka papayag na makapag-selfie sa kanya. Tama ba ako? Kasi kilala yung tao, parang para sa'yo karangalan na maipakita, mag-post ka, na nakapagpa-picture ka sa kanya. Ako po, pag nakapagpa-picture sa mga kilalang tao, inuunahan ko na ng post eh. Sabi ko, nagpa-picture siya sa akin, no? Ay, hindi. Joke lang po yan, joke lang. Alright? So, to sit on the right hand of an important person was the seat of highest honor. Ito naman, the left side symbolizes stupidity and incompetence. By the way, excuse me po sa mga left-handed, ha? Hindi ko naman po sinabing kayo mga stupid, excuse me. Ang pinapaliwanag ko po dito, the left side, sumisimbolo lang po ito stupidity and incompetence. Sino ba dito mga kaliwete? Kaliwete ka ba? Tuloy natin. Wisdom, parang ganito. Ito yung ibig ko sabihin. Wisdom goes in one direction, samantalang ang foolishness goes in the other direction. Kung ang wisdom ay papunta dito, tsak, ang foolishness pabaliktad. Foolishness po yun. Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga ang tao daw dapat lumalakad ayon sa panuntunan, ayon sa tuntunin ng mabuting balita, ayon sa salita ng Panginoon. Kapag ito yung manual natin, ito yung panuntunan natin, tsak mababawasan, maiwasan or mababawasan ang pagkakamali. Amen. The danger of foolishness in our walk. Yun po sasabi ko. Tingnan naman natin ngayon, yung the danger of foolishness in our work. Sino dito mga itatrabaho? At sa kamay. Sino dito yung pagod na katatrabaho? Di ba? Pag-usapan natin yung danger ng foolishness in our work. Tingnan nyo to Tayo pala, or we were created to work, to be productive, to accomplish. Yang katabi mo at ikaw mismo, nilikha ng Diyos to work. Hindi lang ito ibig sabihin na kailangan mo mag-opisina. Yung mga bagay na ginagawa natin. Okay? Gusto ng Diyos makita tayo maging productive. May mga tao po kasi busy but not productive. Kaya ang gusto ng Diyos makita na tayo productive, na meron tayo na accomplish. Kasi po, work is designed by God to give us a sense of fulfillment and accomplishment. Sino sa inyo dito mga nanay, yung kapag katapos mong maglaba, naubusan labahin, masaya-masaya ka? Naisampay ng lahat. Pagbalik mo sa kusi, sa may camper, may laman na naman. Naku, may labahin na naman. Pinagkalooban ka ng Diyos na magawa yung bagay na yon to give us a sense of fulfillment and accomplishment. Okay, mahalaga na gagawa mo yon. Actually, hindi lang sa trabahong bahay, kahit sa opisina, yung binanggit ko kanina, at saka sa simbahan, o sa kahit saan. Kasi po, may layunin yung salitang foolishness. Tingnan niyo po ito. Foolishness can present significant changes to our work. Yung kamangmangan pala, yung kahangalan, po pwedeng may magawang pagbabago sa iyo sa trabaho mo. Kapag mali ang pananaw mo patungkol sa bagay na pinapagawa sa iyo, tsak hindi mo ito magagawa ng tama. At may mga tao, maraming tao, praise God, wala naman dito nun, nagalit sa boss nila. Meron ba dito may mga amo kayo? Yung sino sa inyo dito yung pagdating ng boss mo, masaya-masaya ka? Meron? O pagdating ng boss mo, sinusumpa mo, madapa ka sana, madapa ka sana. Minsan may mga dahilan di ba? Kaya tayo nagiging ganon, foolishness po tawag doon. Sa mga namamasukan po, pwede ba ako makiusap sa inyo? Sa mga namamasukan na mayroon kayong boss, mahalin nyo yung boss nyo. Regaluhan nyo. Ayaw nyo, no? Hindi kayo kumikibo Foolishness ang isumpa ang boss mo kasi yung work na binigay sa iyo ng Diyos, pagpapala niya yan sa iyo.
Ang Bible nagsabi, pasakop kayo sa mga Panginoon, maliit na P. Ang tinutukoy dito yung mga amo ninyo, mga boss po ninyo, sundin nyo sila. Okay, kung ayaw mo sumunod, magtayo ka ng negosyo mo, ikaw ang boss. Tama, mali? Okay, so ganito nangyari, pag namamasukan ka, foolishness pala yung magde-decide ka, naaalis ka agad sa posisyon mo dahil napagalitan ka. Ito yung ibig ko sabihin. Huwag kang aalis sa yung posisyon nang wala sa panahon. Napagalitan ka lang, magre-resign ka? Hindi ba pwedeng kaya ka napagalitan, may dahilan kaya ka napagalitan? So foolishness, yung napagalitan ka, magre-resign ka. Parang nakalimutan mo ba na ba yung mga ginawa sa'yo mabuti ng boss mo? Huwag kang aalis sa yung posisyon nang wala sa panahon. Sabi ni mga ngaral, chapter 10, verse 4, kung ang pinuno mo'y magalit sa'yo, kayo magbasa. Yun po ibig ko sabihin. Hindi ba pwede pag napagalitan ka, magpakumbaba ka naman? Nandiyan pa kayo? Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag ka magbibitiw sa iyong tungkulin sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Amen. Ngayon, na-imagine nyo yung boss nyo, no? Sino sa inyo dito may Monday sickness? Yung ayaw dumating ang Lunes. Tuloy natin ha. Sabi ko kanina, tingnan ito, huwag kang aalis sa imposition nang wala sa panahon. Pangalawang paalala po, the danger of foolishness in our work, huwag kang maging pabaya. Baka kaya ka napagalitan, pabaya ka naman eh. Nandiyan pa kayo? Parang naninibago ko sa inyo, napakatahimik nyo. Alam ko nasa isip nyo. Sige, tuloy natin, mamaya na lang. Sa mga aral 10:89, nag-uumang ng bitag ay siya rin mahuhulog roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw na ahas. Mamaya, papaliwanag ko po yan. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan niyon. Walang kabuluhan ng kapangyarihan na nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ano pong ibig ko sabihin dyan? Sa kalagayan natin bilang mga namamasukan, bilang nagtatrabaho, dapat alam mo yung boundaries mo. Kapag lumabas ka sa iyong boundaries, lumagpas ka sa iyong boundaries, wala na ang proteksyon ng Diyos doon. Kasi nag-set ang Diyos ng boundaries para maproteksyonan ka niya. Kung lalabas ka sa boundaries mo, parang ganito, nagmotor ka, hindi ka nag-helmet. Ano ka, mas matigas yung ulo mo sa simento? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Lumabas ka doon sa proteksyon. Nandyan pa? So, anong tinuturo dito? Kung kahit saan mo ito dalhin, kung sa trabaho, sa pakikitungo, sa pakikisama, if almost any job can be dangerous if we get careless. Kaya huwag niyo pagwalang bahala. Mga nagtatrabaho, pagbutihin po niyo inyong pagtatrabaho. May kausap po ba ako dito? Pagbutihin, mahalin. Mahalin ang boss niyo, pati mga kasama niyo sa trabaho, pagpapalayan ng Diyos sa iyo. Amen. Di ba, nung naghahanap ka ng trabaho, gusto mong pasukan kahit ano eh. Tapos nung nagkatrabaho ka, ayaw mo namang magtrabaho mabuti. Para wag kang ma-burnout sa trabaho mo, ito gawin mo. Work smarter, not harder. Pag harder, mapapagod ka. Dapat sa pagtatrabaho, smart ka. Alam niyo ba kung ba't mas mataas ang sweldo ng CEO? Korap. Meron sila mga pinag-uusapang hindi nyo naman yung pinag-uusapan. Kaya mas mataas ang sahod nila. Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Ikaw gagawin mo lang yung pinapagawa sa'yo, pero yung mga CEO, ibang mga usapan to. Nakuha niyo po ba ako? So work smarter, not harder. May natutunan? Ano pa? Sabi ng mga ngaral, chapter 10, verse 10. Ang palakol ay pupupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Anong ibig ko sabihin dito? Tingnan nyo, paalala ulit sa atin, don't be lazy and self-indulgent. Anong ibig sabihin yan? Sabi ko kanina, the danger of foolishness in our work. Huwag ka naman maging tamad. Kung ako po, boss mo, nakita ko masipag si Jason, sa araw dadagdagan ko sahod nito. Gusto natin yun, di ba? Yung iba may katuwiran, tanong nyo ako ano?
Bakit ko naman sisipagan, pastor? Parehas lang kami ng sweldo ng tamad, nakasama ko. Ano ibig? Nakadepende ba sa kasama mong tamad yung ginagawa mo? Hoy, may kausap po ba ako? Don't be lazy and self-indulgent. Okay, gawin natin yung mabuti, gawin natin yung tama. Pagbutihin mo isang araw, magbubunga lahat ng pagsisikap mo. Wisdom yun. Wisdom yun. Kaya si Jun, yung bayo ko, siya nata may-ari ng kumpanya nila ngayon eh. Ano ba yung company niya? Pagbutihin natin, pagbutihin mo. Nandiyan pa? Tuloy natin. May tutunan po ba kayo? Tingnan nyo, sabi ng mga Ngaral 10:16-18, kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Ngunit mapalad ang lupain na may haring matino at may mga pinuno nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Tingnan to, wisdom yan. Tingnan to, kung pabaya ang may-ari, ito foolishness no. Ang bubong ay masisira, kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Parang ganito, mahaharap ka sa pagpili bawat araw kung ano bang pipiliin mo. Magiging marunong ka ngayong araw na to, magiging fool ka. Magiging masama ka ba o magiging mabuti ka? Gagawa ka ba ng tama o gagawa ka ng mali? Magpapakasipag ka ba o tatamarin ka? Because laziness causes us to do what we want to do instead of what we ought to do and need to do. Pakitagalog nga, Eman. Yun daw pong katamaran, nagiging dahilan sa atin na gawin lang yung gusto mong gawin sa halip na ang ginagawa mo ay yung dapat mong gawin. Amen? So wisdom yun. Pagharap natin sa bawat araw ng ating buhay, bawat gagawin natin, gamitan natin ng wisdom para maitama ito. Pag nag-aaral ka, pagbutihin mo pag-aaral. Wisdom yun. Pag nagtatrabaho ka, pagbutihin mo yung ginagawa mo. Pinagkaloob sa iyo ng Diyos yan. Sabi ng Bible, ang Bible nagsabi, gawin nyo ang lahat ng bagay na parang sa Diyos kayo o parang sa Panginoon nyo ito ginagawa. Pumalak pa kami natututunan. Yung pagkilos lang natin bawat araw, yung kabuuan binanggit ko patungkol sa ating paglakad, patungkol sa ating trabaho, yung mga bagay na nabanggit ko po kanina, ay nagpapaalala na pagbutihin natin sa mga larangan na ito. Pagbutihin natin maging pakikitungo sa kapwa. Wisdom yun. Kung kang kausap mo ay nakakaubos ng pasensya, tingnan ito ha, listen very carefully. Kung yung kausap mo ay nakakaubos ng pasensya, nakakainis, sobra, kapag hindi mo pinatulan, wisdom yun. Pero kapag pumatol ka sa kanya, mas masahol ka pa sa kanya. May natutunan po kayo? Ganun pala, pastor, pag nakaharap mo yung sobrang taon, sobrang nakakainis, huwag mong papatulan. Yung pinoprovoke ka, hinahalukay ang galit mo. Tama? Huwag mo kakalimutan, mananampalataya ka. Ako po, alam nyo, paalala ko po sa akin, tuwing lalabas po ako ng bahay, lagi kong pinapaalala sa sarili ko, Arman, pastor ka ha? Kasi pag nag-drive ka, may ma-encounter ka mga kamote. Di ba? Yung ubusin yung inis mo, sasagarin ng inis mo. Pinapaalala ko sa sarili ko, Arman, pastor ka. Naalala ko po, minsan po nag-date kami ni Glory My Love last week. Dinate ko po siya sa McDo. McDo lang. Nagkape po kami. Ako po yung nagkakape. Siya po yung kumakain ng spaghetti. May nataro po akong babae. Malayo pa lang. Nakangiti na sa akin. Tapos lumapit. Tapos nagmano. Sabi ko, kumusta? Kasama yung mga estudyante. Pagkaalis, inisip ko, saan ko ba nakita yun? Tapos saka ko lang naalala, oo nga pala, doon nga pala sa church na yon. Minsan po kasi pag nag-speak ako, posible hindi ko tatandaan lahat. Sila pala tatandaan ako. Okay, kung hindi ako maayos makitungo sa labas. Tapos ito pa, nag-birthday po hipag ko, si Ate Vicky, pinakain po kami sa Mang Inasal, sa Rob. Okay? Yung nagsaserve po, lumapit sa akin, nagmano rin. At sabi ko, kumusta? Dito ka pala, nagtatrabaho. Sabi sa akin ni Mia, sino ba yun? Sabi ko, hindi ko nga maalala kung sino yun. O kung hindi ka maayos makitungo, nakuha niyo po ba ibig ko sabihin? Halimbawa, ako nasa palengke, nang babarat ako ng luya, may nadaan ako, kilala ko. Sabi si pastor pala ang barat. Nakuha niyo po ba? Yung mga ilustrasyon ko. So paglabas ng simbahan, dapat maayos ka pa rin makitungo sa iba. Wisdom po yun. Nakuha niyo? Palapakan natin doon ng Panginoon. Dahil sa isang pagkakamali lang,
Nakuha niyo, ibig sabihin. Halimbawa, nagkamali ako, nakita nung, halimbawa, may nakapanood po sa akin. Halimbawa, lang gamitin ko example to. Halimbawa, may nakapakinig sa akin, na-bless. Tapos nakita ko sa palengke, nakikipagkagalit. Nakuha niyo? Ganun na kang mag-preach. Pagkara, nakipagkagalit sa tinda ng luya. Luya lang. Nandiyan pa ba kayo? So, bantayan natin yung ating paglakad. Pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho. Dahil pag ginagawa natin ng mga ito, wisdom po yun. Dahil ang danger po, say with me, danger. Lakasan nyo. Mas malakas pa. Ang panganib po sa tinatawag na foolishness, pwedeng mabura lahat ng ginawa mo at malimutan nila. Ang makita nila ay isang foolishness na ginawa mo. Amen. Malapit na po ako matapos. Bakit ko po binabanggit yung mga bagay na to? Hindi po tayo araw-araw nakikita-kita. Tayo magkakasama. Paglabas nyo po na simbahang ito, punta kayo sa pupuntahan nyo, gagawin nyo yung gagawin ninyo. Tapos magkikita-kita lang ulit tayo dito. Challenge ko po ito sa inyo lahat. Mamuhay po tayo ng may wisdom sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil foolishness sa harap ng Diyos ang dapat na alam mong tama pero hindi mo ginagawa. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ito pong ipapakita ko po sa inyo, si Joe Paterno. Hindi po siya contractor. Ano po siya? American football player and athletic director. Wow, bigat no? Si Tito Joe, American football player siya and athletic director. Naging head coach din po siya ng Penn State Nittany Lions from 1966. Think about this. From 1966 to 2011, mamaya na po kayo mag-compute ko ilang taon. Head coach po siya ng kilalang, anong tawag dito? Football team. Head coach po siya. At ang matindi dito, he is the most victorious coach. Wow! Is that a wow? Most victorious coach po siya from 1966 to 2011. May problema. Ano ko ano? His career ended with his dismissal from the team on November 9, 2011. Tanong nyo kung bakit. Lakas nyo. Yung career niya mula 1966 hanggang 2011 nag-end noong November 9, 2011, etong dahilan, as a result of the Penn State child sex abuse scandal. Ilang years bago yun. He died 74 days later on complications from lung cancer. 45 years of sterling reputation destroyed in a matter of days. Yan po yung danger ng foolishness. Sayang, 45 years. Most victorious coach. Coach ng kilalang football team. And hindi biro ang 45 years. Sinira in a matter of days dahil lang sa foolishness. Hindi kaya sa kalagayan natin ngayon bilang mananampalataya, hindi kaya mas lalo tayo maging mapagbantay. Baka sa isang iglap o sa unti-unting paraan ng kaaway, ibinabagsak ka na pala niya. Paalala ng Efeso 5:15-17. Tingnan nyo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Powerful po ito, ha? Tingnan nyo. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Nakikita na natin to. Napapanood na natin sa Facebook. Naririnig na natin ang mga news. Sabi ng Bible, sa mga huling panahon, ang mga tao ay magiging masama, maibigin sa salapi, sakim, makasarili. Nangyayari na po ito sa panahon natin. Kung ganito na nga po ang mundong ginagalawan natin, hindi kaya
tayo mga mananampalataya ay nangangailangan talagang mamuhay ng tama, mamuhay na may karunungan sa mundong ating ginagalawan. Sabi ng verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi tayo magiging maingat, tandaan natin, foolish feet can lead to defeat. Let us all stand. Nakita natin doon sa mga talatang ating binasa, nagpapaalala po si Haring Solomon. Nasabi doon sa unang bahagi, kaya daw mapabaho na isang patay na langaw ang isang boteng pabango. Ano po ibig sabihin nito? Ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng burahin lahat ng maganda mong ginawa, lahat ng tama mong ginawa. Wala naman po sa atin dito na hindi na nagkakamali o nagkakasala. But at least sa pamamagitan ng mensahe ng mabuting balita sa umagang ito, magiging maingat tayo pagkatapos, paglabas natin ng simbahang ito, paano tayo makikitungo ng tama sa kapwa? Paano natin pagbubutihin ang ating mga trabahong ibinigay sa atin ng Panginoon? Dahil foolishness sa harap ng Diyos na yung binigay niya sa iyo, hindi mo papahalagaan. Pero wisdom, kapag kayong kinikilala mong anumang meron ka ngayon, ay pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon, wisdom po ang tawag doon. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa panuntunan ng mensahe ng mabuting balita. Dahil paalala po sa ating lahat, ulitin ko lang po, foolish feet can lead to defeat. Amen. Raise your hands towards heaven. Ipapahayag natin na nararapat siya sa ating papuri, nararapat siya sa ating pagsamba. Lift up your voices. Come on, church, sing it. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Habang nakataas ang iyong kamay, patuloy mong kilalanin ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ialay natin sa Panginoon ang pagsambang galing sa ating puso. Dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y yung pinakamalakas, come on! Karapat-dapat, yeah! Woo! Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. For the last time, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
salamat, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name. Sige po, patuloy natin palakpakan ng buhay na Diyos. Ayan. At alam ko po kagaya ko, ramdam po natin na tayo ay mananagumpay. Tama po ba? Ayan, dahil ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay naggagabay sa ating lahat. Kanina po sa turo ng ating pastor, napakasarap pong isipin na tayo po ay lagi napapaalalahanan. Diba? Kasi tama po yun eh, nakaka-relate tayong lahat doon na minsan or madalas nga kahit nandito na tayo sa church, meron pa rin tayong mga kilos, meron pa rin tayong mga mindset, meron pa rin tayong mga nagagawa or gustong gawin na nagpapakita talaga na hindi tayo nagiging wise. Pero buti alam nyo, si Lord, lagi siyang wise. Kaya naniniwala ako, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ayan, piliin natin na, ayan, na mas maging wise ngayon. Okay, so alam ko na wise na kayong lahat ngayon. So meron lang konting mga tanong. Tapos sasagot lang kayo kung true or false. Okay, so kung total conviction, dapat sisigaw kayo ng true. Okay? Practice pag total conviction na true. Okay, pero pag naman hindi, sigaw kayo ng false. Okay. So, ang Diyos natin ay mapagbigay. Ang Diyos natin ay mayaman. Ang Diyos natin ay hindi nagkukulang. Okay, so maganda, true para sa Panginoon. Sa atin naman, tanungin natin. Ayan na, ba't parang kinabahan na? Tingnan natin kung paano ang sagot natin. Ako ay laging tapat? Ha? Parang humina. False, ha? Hindi, ito lang po. Gusto ko lang pong iparealize, kagaya po na sa natutunan natin kanina, ang daling maging wise kapag lagi ka nakatuon sa Panginoon. Kasi ang Panginoon laging true eh. Ang problema, tayong mga mananampalataya, minsan true, minsan false. Pero kagaya na sabi ng pastor, yung ngayon yung mahalaga at ngayon yung talagang dapat natin maging wise. So sa pagbibigay po, ito hindi ko na rin po, naka-live ba tayo? Alam ko po, mainit po ngayon yung usapin sa flood control, ganyan, sa mga pero wag po kayo mawalan ng pag-asa kasi may nangyayari na po, di ba? Pero ito po yung gusto kong nakita doon. Lahat po ng mga parang naging issue ngayon, di ko alam kung totoo or hindi. Parang ang resibo nila is yung may picture, kakilala, merong na sila daw ay alleged na naambunan. Pero ito, dalhin po natin sa spiritual. What more, kung ganun nga ang pamantayan ng tao, ganun din kaya ang pamantayan ng Diyos? Hindi niya kaya nakikita na ikaw ay ang anak niya, nagpapagal para sa kanya? Yung ikaw na anak niya kahit minsan pumapalpak, minsan hindi talaga wise, pero nagpapatuloy pa rin. Hindi kaya nakikita ng Lord na kayo na kahit umuulan ngayon, is pumunta pa rin tayo, di ba po? Kaya po naniniwala po ako sa pagbibigay po natin sa Panginoon, talagang yung Diyos ang meron tayo kaya walang mananampalataya na mahirap. Kaya kung kayo po ay excited magbigay, tayo po tayong lahat and let's give our tithes and our offering for the Lord. Sa mga manonood po ng, live back, pwede po kayo mabigay po sa ating GCash account if tinatouch po kayo ng Lord. So, let's pray for our tithes and our offering. Father God, we thank you so much dahil ikaw ang Diyos na buhay. Kayo po ang Diyos na nagpapala po sa amin. Dalangin ko po, Ama, na patuloy pagpalain niyo po kami, ingatan ang aming mga trabaho, ang aming mga ginagawa, at higit sa lahat, pinapanalangin din po namin sa pagbibigay po namin. Patuloy niyo po makita ang aming puso ng punong-puno ng pananampalataya at excitement sa iyo. And we believe, Lord, that you are the good God na talaga mag-provide ng aming pangangailangan. Kaya we give to you the highest praise and glory in Jesus' name. Amen.
안녕하세요. Kristalimnida. Charot. Ayan, palakpakan niya po natin si Lord sa napakagandang pagkakataon na ito na makapakinig ng salita ng Panginoon. Sobrang ganda po ng mensahe at paalala po sa atin. No? Actually, nung nandun nga po ako sa Korea, sobrang isa po sa pinakahinangaan ko sa mga Korean, sobrang galang, sobrang disiplinado po pala nila. Sobrang wise nila sa lahat ng mga ginagawa po nila. Alam niyo po, wala po kayong makikitang kahit na gaganitong kalat sa daan, walang makikipagtulakan sa iyo na parang sa kanila po kino-consider nila yung nararamdaman ng ibang tao. Though hindi ko po alam kung lahat, pero kumbaga majority nung nakasama po namin doon, talagang parang iniisip nila yung gagawin po nila bago nila gawin yon. Katulad po yung kunyari, sasakay ka sa MRT, di ba po dito sa atin sa Pilipinas, banggain kita dyan. Doon po sila talagang nag-uunahan pa pong magbow sa isa't isa. So sabi ko, ang ganda naman na in the future, maging ganun din ang mga Pilipino na parang sobrang wise, sobrang linis. Actually, isa pa po sa maganda doon na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Alam niyo po ba doon na, kunwari po sa restaurant, di ba dito po sa atin, pag magre-reserve ka ng upuan sa restaurant, iiwan mo yung bag mo o kaya payong mo. Doon po ang iniiwan nila wallet, cellphone, tas aalis sila, pagbalik mo, andun pa din. Baka dito po, pag nandun ka pa, nakuha na. Ayan. Tapos po, dito, isa pa sa naging magandang experience ko po doon. Ayan, nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Akala po nila, Koreana ako din. Ayun, sobrang linis nga po ng lugar. Lahat po ng CR nila may sabon, kumpleto sa tissue. Talagang para ka nasa hotel, kahit saan ka po magpunta. Tapos lahat po ng lugar na pwede mong mapuntahan, may wifi din, ganun. Tapos magagalang. Meron ako sasabihin, nakalimutan ko. Sige, pag naalala ko na lang po. But anyway, isa po sa nakita ko doon na ang ganda palang sundan or gayahin ng isang tao na parang alam mo po yun, yung wise siya, yung hindi bara-bara or pinag-iisipan yung gagawin. So hopefully, naging challenge po sa atin yon. And by the way, dun po pala, kahit nagsasalita po kami ng Tagalog, ganyan. Minsan, di ba, sa mga magkakaibigan, minsan lalaitin mo yung isang nakita mo. Iba na yun, kasi di ka naman yan naiintindihan, no? Nung minsan pa parang nag-uusap-usap kami, tapos minarinig kami, Pilipino din pala. Uy, huwag ka man lait dyan. Naintindihan tayo ng sabi pong ganun. So, be careful. Dapat kahit saan ka man dali ng Panginoon, makita pa rin yung glory ng Panginoon. And i-share ko lang din po na napakagandang opportunity po, no, na kami po ay magkakasama, mga college friends ko po yun na dati nagbabaon pa po kami sa BSU kasi nga wala kaming pera, kahit kumbaga lang yung baon mo, kakainin mo lang doon. Ngayon po sabi ko, nagko-Korea pa tayo. And then, bago po kami maghiwa-hiwalay, nakapag-pray din po kami. And glory to God, nakauwi naman po ng safe. Kamsahamnida! Ayan, so ilan po sa mga announcement po natin. Ayan, SOL 1, meron pong klase mamaya after ng second service. May short break lang po and then 12 o'clock mag-start po yung klase po nila. So anong lesson na po ba sila ngayon? Wow! Last lesson na pala ng SOL 1 students. Palakpakan nga po natin yung mga SOL 1 students natin. And then after po niyan ay graduation na po kasi nila yan. Sa last Sunday of September, gagraduate na po ulit kayo. Ayan. And then, mamaya po din, mamayang hapon po ito ay 5 p.m. Couples mentoring naman po. So sa mga mag-asawa po, punta po kayo dito mamayang hapon. Napakaganda po ng experience dito. Maraming matututunan and makaka-relate po kayo sa isa't isa sa mga may ka-couple na din. So we encourage yung ating po mga couples, join po kayo sa couples mentoring. Baka po ito na din yung chance na maaya nyo po yung asawa nyo. Kunyari, hindi ba po siya nag-church? Mamaya sabihin mo, date tayo. Yung pala, dadalhin mo, date with the Lord. Ayan, couples mentoring po mamaya. And then, yung ating pong worship celebration sa CC Quezon City ay gaganapin na po natin every first Sunday of the month. So, ito po ay startan po natin this coming first Sunday ng October. That's October 5, 2025. Doon pa rin po sa Shell EDSA Balintawak.
Ayan, of course, huwag niyo din pong kalimutan ulit yung ating pong anniversary. Ngayon pa lamang po ipag-invite na natin, mag-prepare po tayo. May mga nasimulan na pong preparation yung leaders or brainstorming. Yan po ay gaganapin naman sa November 16 sa BSU, sa Bulso, Valencia Hall. So again, ipag-invite po natin ito and maging part din po tayo nung gaganapin po natin na anniversary. Last but not the least, yung ating pong youth service naman sa last Saturday of September. That's September 27. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, thank you, Start. Dagdag ko lang po sa mga magkakaroon po tayo ng t-shirt para sa anniversary. Yung mga sizes po nyo, pwede nyo na po ibigay sa mga cell leaders po nyo. Tapos maglalabas po ang si Tan at si Pam ng mga t-shirt. Pag nakuha na po yon, para makita nyo po yung sizes ninyo na mag-fit po sa inyo. Ako po kasi medium 10 years ago. Bago nyo po tanggapin ang basbas ng Panginoon, kagalakan po natin na maipag-pray si Sugar. Tita po siya ni David Sugar, liga dito sa harap. Last Sunday na po kasi niya na ngayon, babalik po siya ng Aringay, La Union. Sa inyo po ang mga taga-Aringay, La Union, na imbag nga agsapa kada kayo aming kakabsat. Pag-pray po natin siya at meron pong local church din po siya inaatinan doon na pag-pray po natin, magamit din po siya ng Panginoon doon. Sige, extend po natin yung ating kamay sa Kanya, Panginoon. Sa iyo po namin pinagpapasalamat si Sugar sa maikling panahon na nakasama po namin siya sa iyong gawain. Ay babalik na po siya sa lugar kasama ang kanyang pamilya. Dalangin po namin sa local church na kung saan mo po siya inilagay doon. Magamit din po siya, Panginoon, doon para sa iyong kapurihan. At sa bawat sandali, Panginoon, ay paalala mo po sa Kanya yung mga salita mo na naitanim sa Kanyang puso, na pakinggan po niya sa lugar na iyon. Dinideklara po namin maging pagpapala po siya sa lugar na Kanya pong uuwian, Kanya pupuntan. Sa iyo namin siya tinatagubilin, ingatan mo po siya kung paano ligtas po siya nakarating dito. Ligtas po siya makauwi sa kanilang tahanan kasama po ang Kanyang pamilya. Salamat po, in Jesus' name. Andiyan ba si Laika? Birthday po niya ngayon. Pag-pray din po natin. Halika. Lai. Ito po si Laika. Kahit po ano yan. Maigsiman po ang bias niyan. Mahaba naman po ang pasensya niya sa pagtuturo sa mga dancers natin. Siya po ang head ng ating pong dancers. Ayan. Sige po, pag-extend po natin ating kamay, Panginoon, sa iyo namin pinagpapasalamat si Laika. Nakikigalak po kami sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Marami na pong taon na pinatunayan mo sa kanya yung kabutihan, pag-iingat at pagpapala. Patuloy namin hinihiling lubos at higit pa po roon ang kanyang maranasan sa bawat taon pang idadagdag mo sa kanyang buhay. Dalangin din po namin yung anumang hinihiling po niya, pang personal o para sa kanyang family. Naniniwala po kami, hindi mo bibiguin ang iyong anak na nagtitiwala po sa iyo. Sa iyo po namin siya pinagpapasalamat sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Thank you, Lai. Actually, nagkaroon na po ng celebration kagabi. Na-appreciate na po siya kagabi dito po ng mga leaders natin. Tayo na po tayo lahat. Again, paalala po sa mga couples, 5 p.m. po yung ating couples mentoring mamaya. Okay? Alright? At ngayon nga, pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman, in Jesus' name. Ikaw ay purihin dahil
Hello. Yan, hello po. Habang kayo po ay nag-breakout session dyan or kung may cell group po kayo or while waiting sa